Hi guys! For today's video, makikita nyo maaga akong gumising araw na yan dahil nga punta kami ng Macau. Medyo malayo-layo ang biyahe ang aming lalakbayin kaya plano namin na umalis ng maaga. Kaya naman makikita nyo sa labas, medyo madilim pa talaga nung gumising ako. Bukod nga sa madilim pa ay pangit nga din ang panahon ng mga oras na yan at naulan. Kaya naman napasarap ang tulog ko at tinanghali pa nga din ako ng gising kumpara sa planong oras talaga ng pagising ko. Kaya naman nung gumising ako, kahit pupungas-pungas pa ako ay talagang dali-dali akong naghanda ng sarili ko para karating ako dun sa meeting place namin sa tamang oras na pinag-usapan namin. Mahirap na nga at baka maiwanan ako ng mga kasama ko. Although kaya ko namang pumunta dun na mag-isa, kaya lang syempre mas masaya pag marami, mas masaya sa biyahe. Pagkatapos ko nga mag-ayos ng sarili ko, bumaba na nga ako at pumunta na ako sa train station kasi gusto kong mahabol yung first trip ng train. At dahil nga napakaaga pa ng mga oras na yan, pagdating ko sa station ay talaga namang kakaunti pa lang ang tao. Pati ang loob ng train ay talaga namang napakaluwag. Pagkalipas ng halos 25 minutes na biyahe ay sa wakas nakarating na rin ako dito sa meeting place namin. Ito yung dati naming tambayan few years ago. Andito sila nag-aantay at ayan na nga, malayo pa lang ako, nagsisigaw na talaga. Masyadong excited yarn. Dito kami nagkita-kita kasi nga ang araw na yan ay linggo at tuwing linggo ay nagtitinda ang mga ate ko ng mga kakanin. Kaya bago kami pumunta ng Macau ay idinaan na muna yung kanilang mga paninda. Ang lugar na ito ay isa sa pinaka-crowded na lugar dito sa Hong Kong lalo na tuwing araw ng linggo. Pero dahil nga maaga pa ay wala pang masyadong mga nakatambay. Pero kung mapapansin ninyo ay meron ng mga nakalatag na karton. Ibig sabihin yan ay nakaredy na ang kanilang mga uupuan. Tapos dahil tamad siya, yung kanyang polo nakasabit lang sa bewang. Tuloy akong layon sa buhok ko kasi hindi ko na naplantsa. Daming paninda, oh. Habang nag-aantay kami ng kamaritis ko sa iba naming kasama na hindi pa dumarating at sa mga ate ko na nag-aayos pa ng kanilang mga paninda ay naglakad-lakad na muna kami at nadaanan namin itong napakaraming paninda. Ito ang maganda dito sa lugar na to. Magandang tumambay dito kasi tuwing linggo talaga ang dami mong mabibili. Yun nga lang, masarap mamili pero sigurado bago ka umuwi, ubos din ang pera mo. At sa sobrang aga nga ng aming lakad ng araw na yan ay lahat kami ay nakakaramdam na ng gutom. Nung makadaan kami ng bakery, ayan, pumasok kami at balak nga namin sanang bumili ng tinapay. Pero dahil nga kasal ang pupuntahan namin sa Macau, ay napagdesisyon na namin na sige, magpagutom na lang tayo. Para pagdating namin sa Macau, ay siguradong lamon ang gagawin namin. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ay sa wakas dumating na rin ang aking mga kasama. At aga-aga nagmamarites. Yung mga papunta ng Macau, tingnan mo naman, ang dami. Itong ating kamarites, pink na pink. Kasal man ang pupuntahan ng Motify Blue. Pagkatapos ng 48 years naming pag-aantay sa bus, sa wakas at nakasakay na rin kami. Nasa bus na kami, going to Macau. Malamig. Malamig din. Sa giniginawa ko eh. Sa'yo na lang tapat yan. Ayoko. Tanga mapindot mo yung pula, stop yan. Medyo mahaba-habang biyahe ito ate. Kolon pa lang tayo, Olympic. Pag nanamchong na. Pag may MTR pa, mamaya mag-MTR na lang. Hindi, bakit wala ba MTR? Malay mo, close na. MTR simula saan? Tutong tayo, magtutong na tayo. Mag-MTR na lang. Sinakoray po. Dahil pala dyan pa, ano po? Mga container. Mga iba't ibang cars. Itong part na to ay nasa Hong Kong pa rin kami pero talagang nag-i-enjoy na kami sa napakagandang tanawin na aming nadadaanan. Ang sarap nga din talagang magbiyahe kapag ganito yung makikita mo sa iyong paligid. After 30 minutes naming biyahe ay dumaan na nga kami dito sa Hong Kong Airport at talaga namang ang daming nagsisiuwian at nakakamiss nga din talagang umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos nga naming dumaan sa airport ay finally nakarating na kami dito sa aming destinasyon sa Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Dito kami sasakay ng shuttle bus para makakross kami sa Macau. Yun nga lang, bago ka makarating dyan sa bus station ay talaga namang napakahabang lakarin ang iyong lalakbayin.
Bukod nga sa napakahabang lakarin ay sadya namang napakainit talaga ng araw na yan. Kaya naman kaming lahat ay parang mukhang naagnas na ewan. Pagkatapos naming maglakad ng napakahaba ay nakarating na rin kami dito sa shuttle bus na aming sasakyan. At sadya naman talagang napakaingay. Ewan ko nga ba bakit sasakay na nga lang ng bus ay napakaiingay pa. At dahil wala pang masyadong tao nung sumakay kami sa bus, kaya naman may maganda kaming pwesto. Nasa top deck kami at sama-sama kami kaya kitang-kita kaming lahat sa video. At dahil nga gutom na kaming lahat ng mga oras na yan ay makikita nyo naman at kahit nasa bus ay sige ang lamot. Wag na kayong magtaka at sadyang mga patay gutom talaga kami. Para lang tuloy kaming nasa field trip. Ito din talaga ang maganda kapag sama-sama kayong bumabiyahe. Napakasaya, napakaiingay. Nasaan na yung hopya? Hopya daw. Parang gutom na gutom kayo. Habang tumatakbo itong bus na sinasakyan namin, ay kami naman ay nagkakagulo dito sa Hopia. Dahil nga simula Hong Kong hanggang Macau ay babiyahe kami ng almost 45 minutes. So, kailangan namin ng pamatid gutom. Nasa biyahe kami ay talagang nakaka-amaze ang napakagandang tanawin na aming natatanaw. Ito talaga ang gusto kong ma-experience kung bakit gusto kong makarating ng Macau. Yung bridge na yan na aming dinadaanan ay ginawa during pandemic. Few years ago ay nag-open na din siya. Kaya ang dami nang nagpapabalik-balik ng Macau to Hong Kong dahil nga napakadali na lang din ang biyahe. Sadyang mag-i-enjoy ka sa napakagandang view na iyong makikita at sadyang mapapahanga ka kung paano ginawa. Dahil bukod nga sa napakahaba ng bridge na to ay meron din itong undersea tunnel. Itong dinadaanan namin na ito ay nasa ilalim siya ng dagat. Medyo may kahabaan nga rin ang undersea tunnel na yan at pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan nga at sumilip na ulit ang liwanag. Hindi pa nga dyan natatapos ang aming biyahe dahil pagkalabas ng tunnel ay medyo malayo pa ang Macau. Pero unti-unti na rin namang natatanaw. At dahil nga pumwesto talaga ako sa harapan ng bus para makita ko ang napakagandang view, ay nakikita ko itong dulo ng dinadaanan namin. At kung iisipin mo talaga ay parang walang katapusan ang bridge na to na sadya naman talagang napakahaba. At dahil wala naman talagang forever ay sa wakas pagkatapos ng 45 minutes ay natapos din ang paglalakbay namin dito sa napakahabang bridge at nakarating din kami dito sa dulo. At ang ating mga kamarites, aba, tahimik, halatang gutom na nga. Pagkababa nga namin ng bus ay nag-umpisa na naman kaming maglakad. Syempre hindi pa dyan natatapos ang aming lakad. Kailangan naming dumaan sa immigration. Tapos na kami sa immigrations. Katatapos lang. Palabas na kami para sumakay naman ang bus. Papunta na sa kila ate. Magtatarantanta na kami. Oo. Mag-aano na, makakapagkape na. Ating mga kamarites for today. Kamarites for today's video. Hello guys. Okay, talaga yung isang yun talaga na katamarang maglakad daw. Lagi siya nakali. Bawal kasi may laging sa ganito daw. Pagkalabas namin ng immigration, akala namin tapos na ang aming paglalakad. Ay aba naman, hindi pa rin pala at hahanapin pa namin yung bus na sasakyan namin papunta dun sa ate ko. Pagdating namin sa bus station, ay nagulat talaga kami at sobrang haba ng pila. Pero ganun pa man, hindi naman naalis ang bus nang hindi talaga puno as in puno na talagang nakatayo na ang mga pasahero. Dahil ang bus nila dito sa Macau ay napakaliit lang. Kaya naman nakipagsiksika na rin kami at talagang sobrang gutom na. Nagmamadali na kaming makarating sa may handaan nang makala mo na mga gutom mo na nga pero ang iingay pa rin naman sa bus. Talaga nga namang kahit saan dalhin itong mga taga Hong Kong na ito. Hanggang dito na lang muna. Abangan ang part 2 ng aming Macau trip. Thank you for watching!